Ano pa yung isang kapalpakan niya? Yung bigas. Tangina, sabi ko, sobrang kagaguhan talaga itong bigas na to, ha. Okay? Bago natin na ipakita or meron akong explanation tungkol dun sa bigas. Gusto ko munang ipakita sa inyo yung ayan, eto. Ganito po kasi ang sistema sa bigas. Ayan, may diagram po tayo. Nakuha natin to sa social media. Very accurate po ito and straightforward. Ang gobyerno, which is yung ano ba to, NFA, National Food Authority, bibili po sila ng bigas. Okay? Bibili sila ng bigas sa mga farmers. Magkano nila bibilin yung bigas sa farmer? 33 pesos. Ayan yung yan yung sinasabi nilang presyo eh. Yung binibenta daw ng 33, yan daw yung magiging 20. Okay? So binili nila yung bigas sa farmer ng 33. Tapos ibibenta nila ng 20. So sinong nawalan? Ayon dito sa diagram na ito, sino ang nawalan? Nakikets nyo na ba yung diagram? Again dahil sa taas, nakalagay yung bigas, si taxpayer. Okay, binili ni government ng 33 pesos. Binarat pa yan. Binarat pa yan. Tapos, ibinenta ni gobyerno ng 20 pesos. So nalugi ang gobyerno o hindi? Nalugi po tayo. Nang magkano? 13 pesos kada kilo ng bigas na bibili ng mga Pilipino. So in order for them na magkaroon ng 20 pesos na kilo ng bigas, kailangan pa nating gumastos. Kuha ninyo. Pera ng taong bayan, gagastusin para pambili sa mahal na halaga, tas ibibenta ng palugi para saan? Para yung taxpayers makabili ng murang bigas? Hindi. Kaya gumastos ang gobyerno. Nagwaldas siya ng 13 pesos kada isang kilong bigas na bibilin mo. Kasi nga, eleksyon ngayon. Kailangan maging mabango ang gobyerno dahil meron siyang ikinakandidatong mga senador, congressman, gobernador, mayor. Pero kung titingnan mo, kung nakapagbenta ka ng 1,000,000 kilo ng bigas o 1,000,000 times 13, ganun kalaki yung nalulugi sa gobyerno. Maganda ba ito o pangit? Maganda ito pansamantala para lang may mabili tayo. Pero kung ito ang gagamitin nila na sistema para mapababa at masabi lang na maging 20 pesos ang kilo ng bigas, naglulukuhan tayo. Bakit? Kasi walang nabago. Ayuda pa din ito. So parang binigyan ka lang ng ayuda ng 13 pesos ng gobyerno para makabili ka ng bigas sa halagang 20 pesos. Kuha mo, ayuda pa din ito. Anong sinolve nito? Walang sinolve ito. Because technically, yung binili mong bigas, ang value nun, 33 pesos pa din. Okay, naka-discount ka lang. At yung discount na yun, saan kukunin? Sa pera mo din. Yung 13 pesos na ipambibili or lugi or subsidy ng gobyerno para makabili ka ng 20 pesos na kilo ng bigas, sana ginamit na lang yan sa ibang proyekto sa agrikultura. Para sana ikaw bilang isang magsasaka, kumita ka din, gumanda pananim mo, gumanda ani mo, maibenta mo talaga ng mura yung produkto mo. Hindi yung binili sa'yo ng mahal, binili mo ng mura,
putik yan, gumastos ang gobyerno. So, pilay po tayo dito. Yan yung logic, yan yung totoong istorya na hindi ikinukwento sa atin netong mga nagpo-propaganda nito, nitong mga nagpo-proyekto nito. Sabi nila, wag nyo namang pigilan. Hindi naman pinipigilan. Yung 20 pesos na kilo ng bigas, yan nga ang gusto ng taong bayan eh. Pero dapat kasi yung 20 pesos na kilo ng bigas, natural na presyo niya na nabibili natin, hindi artificial. Artificial tong 20 kasi ang original price yan 33. The government is paying 13 pesos per kilo just for you to afford the 20 pesos. So, ano ba to? Ano ba to? Sustainable ba to? Do you think? Tas ito pa nakakatawa. Putang ina, may nakita pa akong post ng mga gunggong na mga vlogger nila. Gagawin daw ito ni Bongbong Marcos hanggang 2028. At pag huminto na si Bongbong Marcos na presidente, mawawala daw ito. Kaya kailangan continuity, dire-diretso daw si Bongbong Marcos na mamuno sa Pilipinas para sa 20 pesos na kilo ng bigas. Pukin ang ina nyo, hindi nyo pa nga nagagawa, putang ina, inaawardan nyo na yung tao. At ang gusto nyo pa, magpatuloy yung kanyang pananatili sa gobyerno. Bakit? Para magpatuloy din yung bayad sa inyo. Anak ng tinapay talaga to mga putang inan to. Ibinenta talaga ang kaluluwa. Di bali nang mahirapan ng mga kababayan nila basta busog sila. Tangina, pwedeng kumita ng pera sa maayos na paraan. O hindi yung putragis binabayaran kayo ng taxpayers money para pabanguhin yung pangalan ng napakabaho nyong principal. Tapos naghihirap ang bayang Pilipinas. Nagiging part kayo ng corruption. Putang ina nyo. Tapos sasabihin nyo, kailangan niya magstay ng matagal para dito tumagal. Hindi pa nga nagsisimula ito. Besides, ang kinausap pa lang ng presidente, Cebu. Si ano pa lang, si Gwen Garcia pa lang. At according to Gwen Garcia, marami daw silang bigas na nabili na. Nabili na sa halagang 33. Tapos ibibenta mo ng 20. Ano nangyari sa pera ng taong bayan? Eh di nalugi. Imbis na sa infrastructure mapunta para sa mga magsasaka. Nga. Now gets nyo na, ayuda pa din po ito. Form pa din po ito ng ayuda. So sana naiintindihan nyo yung ibig nating sabihin. Ito, yung masasabi ni Claire. Ang gusto po ng Pangulo? Wait, ang gusto ng Pangulo. Ito ito daw ang gusto ng Pangulo. Pakinggan ninyo. Ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. In relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial. Tama ba o hindi yung sinasabi na political ito? Tsaka bakit sa Visayas? Mahina na, kasi nga, sabi ko nga sa inyo yung alyansa ni hindi na makaikot sa Visayas and Mindanao. Why? Duterte ang sigaw ng tao sa Visayas at Mindanao. That if you go there, mapapahiya ka. Sabi ko nga, meron ngang isang malaking mall, supposedly, na magre-ribbon cutting itong si Kumag. Hindi na siya tumuloy. Bakit? Kasi yung advance party niya, narinig na yung mga taong nasa labas, nung nalaman na siya yung magre-ribbon cutting, ang daming nagpunta and all of them were shouting Duterte. Kaya hindi na siya tumuloy dun sa ribbon cutting na yun. So, ganun na yung sistema. Di ba sabi nila, iikot sila sa Mindanao. O kita mo, natuloy ba? Hindi. Hindi natuloy yun. Why? Because mapapahiya sila. Hindi na sila tatauhin. Ang dami na nilang mga kinancel na mga sorties. 3 kandidato nila, Diyos mio, hindi nga 3, 4 na Si Manny Pacquiao, Tolentino, Camille Villar, Amy Marcos, 4. Yung bumaliktad na sa kanila. Hindi ba totally, pero nagpakita na ng pagbaliktad. Si Camille, nagpakita na ng pagbaliktad. Si Amy, unang bumaliktad. Si Tolentino, ini-endorse ng presidente ng PDP. Si Pacquiao, ini-endorse yung ibang PDP.
sa baluarte niya. So anong ibig sabihin nito? 'Di ba? Alam nyo na humihina at humihina na kayo. The reason why meron kayong 25% na approval rating kasi gunggong itong chairman ng alyansa, si Bongbong Marcos. Kaya laking sisi sigurado ako ng mga senatoriables dyan sa kabila na dati namang may malalakas at maganda reputasyon. Sising-sisi ang mga yan malamang dahil napunta sila sa bulok na campaign manager. Mantakin mo, ikinakampanya ka na makakabuti ka sa Pilipinas. Tapos, putang ginagawa sa bayang Pilipinas, puro kabalbalan, puro kabulastugan. Tinraidor pa si Pangulong Duterte. Saan ka naman, hindi ba? Walang pagmamahal sa kapwa Pilipino, walang pagmamahal sa bayan. Tapos, i-expect mo na iboboto ka ng tao. Yung nag-aano sa'yo, yung nagkakampanya sa'yo, ni ayaw magpa-drug test. Dahil ang drug test daw is not connected to public office and public trust. Imagine? Putang ina, sabi ko, kahit bayaran mo ko, hindi ko talaga kayo iboboto. Bakit? Kasi nga, ang nangangampanya sa inyo, demonyo. Ang nangangampanya sa inyo, satanas. Sino ba naman ang nagsabi na may sungay, meron tinidor, kulay pula may buntot, umaapoy ang mata. Sasabihin sa iyo na, sama ka sa akin, punta tayo langit, doon kita dadalhin. Maniniwala ka ba? Putang ina, yung klaro-klaro, si Satanas yung nagyayaya sa'yo, hindi ka sasama, hindi ka pupunta. Hindi ba? So, ganun din ang mga tao. Ba't ko iboboto yung mga alyansa na yan? Demonyo yung nangangampanya sa kanila. Yung nangangampanya sa kanila, hinihingi natin drug test, ayaw. Tapos, iboboto natin, makakabuti sa bayang Pilipinas tong mga to. Utangin lang yan. Kung ano yung nangangampanya, yun yung ikinakampanya. Kung magnanakaw yung nangangampanya, magnanakaw yung kinakampanya. Kung mambubudol yung nangangampanya, yung kinakampanya manbubudol. Kung matalino yung nangangampanya, yung kinakampanya matalino. Kung mabait yung nangangampanya, yung ikinakampanya mabait. Plain and simple. Yung ikinakampanya ni Pangulong Duterte na Duterte, puros Duterte yun. Yung ikinakampanya ni BBM na mga kandidato niya sa kabila, puros kalahi niya yun. Puros kaugali niya yun, puros walang mga silbi yun. Kaya bahala na kayo. Diretso natin to. Candidates na manalo po sa eleksyon, binubudol lang daw po natin yung taong bayan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo. Hindi talaga kakayanin. Putang ina, ultimong Department of Agriculture Secretary na nagsabi na hindi kaya yun. Pangarap lang yun. Di ba sinabi nyo na yun? Pangarap lang yun. Hindi naman sinabing pagpangarap. Di ba ikaw din ang nagsabi, pagpangarap kailangan ng tuparin. Pangarap nga eh. Kayo na nagsasabi na hindi nyo kayang ma-achieve. Tapos all of a sudden, election time, matapos yung ipatapon si Pangulong Duterte, matapos magbagsakan yung mga trust ratings ninyo, bigla nyong ipapatupad sa alyado nyong Cebu. Diniloloko nyo tao. Sabi ko nga sa inyo, hindi pa man nagsisimula. Anak ng tinapay. Meron kayong Kadiwa. Ang pinakamurang bigas na naibenta nyo sa Kadiwa, 25 pesos. Limited na yung stocks na makukuha ng mga pupunta sa Kadiwa na yan. Bukas, sarado na yung Kadiwa. Hindi nyo kayang isustain yan ng panghabang panahon kasi nga, subsidized ng gobyerno yung 13 pesos niyan. Wala nang pera yung gobyerno eh. Mantakin mo, first quarter, 70% na ng budget yata ng Pilipinas na gastos nyo na eh. So, saan nyo kukunin yung 13 pesos? Ngayon, meron pa kayong stock na bigas na binili nyo ng 33. Kaya nyong ibenta yan. Pero, come to think of it, sumusugal si Gwen dyan. Kasi, pera ng Cebu yan eh. 13 pesos kung ilang tonelada yung binili nila eh. Ganun supposedly yung kikitain ng gobyerno eh. Hindi, lugi. So pumayag si Gwen na malugi siya. Pumayag ang Cebu, kung sa Cebu ang unang gagawin niya, pumayag ang Cebu na malugi sila in order to have a 20 pesos na bigas na alam naman natin
until supplies last, di ba? Ano sabi ni Claire dito? O, sige, diretso natin. Ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo. Bakit muli na Anong puta? Ano sinasabi mo unti-unting natutupad? Wala pang natutupad, Claire. Pangako nyo pa din yan. Noong 2021 campaign, pinangako nyo na yan. 2022 kampanya, pinangako nyo na yan. After 3 years, hindi nyo nakuha. Same thing. Election ulit, ipinapangako nyo ulit. So tanga ba ang tao na maniniwala sa inyo pangatlo, pang-apat na beses? Kayo na mismo nagsabi nung nanalo kayo, it is just a dream. It was just a dream. At ang panaginip, ang pangarap, talagang minsan hindi natutupad. Kuha mo, Claire. Kasi hindi naman tanga tao na pinangako nyo ng kampanya, hindi nyo na-deliver, pinapangako nyo na naman ngayong kampanya. How are we so sure na madideliver nyo to? Okay, first 1-2 weeks, may 20 pesos na kilo ng bigas. Paano pag wala ng stock? O, saan kayo ngayon kukuha ng pang-sustain dyan? Bibili kayo ulit ng mahal na bigas para ibenta ng mura? Di gago kayo, inubos nyo yung pera ng taong bayan sa walang kakwenta-kwentang bagay, iginisan nyo yung Pilipino sa sarili nilang mantika, anak ng tinapay, abogado ka, hindi mo naiintindihan yan. Kami nga, normal na tao, naiintindihan namin yung logic niyan man silang nagsasalita, nagiging negatibo. Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po'y nagsusumikap ang ating pamahalaan. Ma'am, may kadiwa nga. Ibinenta na nga sa kadiwa ng 25. Hindi nga nasusustain. Ilan ng kadiwa ngayon yung bukas pa na nagbibenta ng 25 kilo ng bigas? Wala na. So, paano yung mga masusustain? Meron kasing precedents. Merong mga pangyayari na in the past, during your administration, na hindi nga nasusustain ito. And you are doing the same thing. Parehas na, putang ina niyan, nagtanim ka ng mangga, tapos gusto mo ang bunga nun, santol. Parehas na, parehas yung effort na ginagawa mo, tapos gusto mo maganda resulta. Kung ano yung effort na ginawa mo, kung ano yung formula na ginamit mo, ang resulta nun, yun at yun din. So whether magkaroon ng 20 pesos na kilo ng bigas, pero kung ang style nyo, katulad lang din ng style nyo ginawa sa kadiwa, hindi talaga sustainable ito at na-prove na po natin yan. Yung sasasabi nitong engot na to. Ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino Ito ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino. Ang tunay daw na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino. Nakuha niyo ibig niya sabihin? Ha? Ay, wait lang. Yun daw Ang ilan to? Ang sakit sa ulo nito ni Claire. Ulitin natin yung sinabi niya. Ulitin natin. Tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino. Ang tunay na Pilipino dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino. Kapwa Pilipino yung ginamit Lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Putang ina. So ang Pilipino daw dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Putang ina mo, Claire. Gaga ka, baka nagka-amnesia ka, baka nabagok ka, inumpog ka ng kung sino sa dingding. Putang ina ka. Yan pa talaga ginamit mong words. Ang Pilipino susuporta sa kapwa Pilipino, lalo na kung leader. Putang ina ninyo. Hindi nyo nga, pinagkanono nyo nga si Pangulong Duterte. Ipinamigay nyo si Pangulong Duterte sa ibang lahi, putang ina nyo. Nanggaling mismo sa bibig mo na si Bongbong ang mastermind niyan. Tapos ngayon, yung isang leader, tinutulig sa kayo, ang sasakit ng mga almoranas nyo. Ang sasakit ng mga tumbong nyo. Anak ng putya, Claire, masakit ba?
Masakit ba yung banat sa'yo ni, ni Inday Sara? Ha? Ang hirap kasi, no, yung nagsisikat-sikatan ka, pero sikat ka lang pala sa katarantaduhan, sa kabalbalan at sa kabubuhan. So, ang kapal ng mukha mo na gamiting reference yung pagiging makabayan at suporta sa kapwa Pilipino, respeto sa leader, yung pinakamagaling na presidente ng Pilipinas, without due process, ipinamigay nyo sa ibang lahi. Tangina, nakakahiya kayo. Alam mo ba si Kaufman, yung abogado ni Pangulong Duterte, ibang lahi, tangina, takang-taka daw siya. Na bakit ang presidente, ang trabaho ng isang presidente, pangalagaan lahat ng citizen niya. Lahat. Walang pinipili, lahat. Nagtataka daw siya, magaling na presidente ito. Tapos, gumagana naman ang mga korte sa Pilipinas. Bakit nandito ito? Nakakapagtaka. Anong klaseng utak daw meron yung nag-organize nito? So imagine, masakit yun para sa isang Pilipino ng isang lahi. Ganun kababa yung tingin sa leader. Kung ganun kababa ang tingin ng isang ibang lahi sa leader, mas mababa ang tingin ng ibang lahi sa pinamumunuan ng leader. Bakit? Puta, katanga-tanga niyan. Tapos hanggang ngayon nandiyan pa. O hindi ba? Kaya Claire Castro, bago ka magsalita, make sure malinis yung bunganga mo. Hindi kasing baho ng tubol yung bibig mo. Huwag kang magsalita ng kapwa Pilipino, respeto sa leader. Wala kayo nun eh. Kayo yung unang-una sa history ng Pilipinas na nagtaksil sa sarili ninyong lahi. Tapos, ganyan ang sasabihin mo, Claire. Anong klaseng utak meron ka? Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Putang ina. Kausap niyo yung sarili niyo. Ito ang masaklap. Putang ina. Yung anay, kayo mismo. Claire, yung anay, ikaw mismo. Yung crab mentality, ikaw mismo. Tsaka, hindi mo hihilain pababa. Yung gobyernong bumubulusok na pababa. Ano pang hihilain mo kay Bongbong, Claire? Ha? 25% na lang ang trust rating ng putang ina niyan. Ano pang hihilain natin dyan, Claire? Anak ng tinapay naman. So, ibig mo sabihin, si VP Sara na may 61% na trust rating, hinihila niya pababa si Bongbong, ang taas-taas niya. Gets mo? Kung merong hihila sa kanya pababa, yung nasa ibaba niya. Sino ba nasa ibaba niya? Si Bongbong at saka si Martin Romualdez. Kung merong humihila pababa, yan dalawa na yan na amo mo. Ang hinihila pababa, mga Duterte, dahil hindi niya kaya ang labanan ng patas sa eleksyon, sa kampanyahan yung mga Duterte. Kaya mahiya ka, Claire Castro, sa mga binibitaw mong salitang kapal ng mukha mo. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo. Utangin na magkaisa kayo, nagkakaisa kayo. Natutupad niyo yung pangako niyo sa isa't isa. Pero yung mandato niyo sa tao, sa Pilipino, hindi. Ang dami ng galit, Claire. 25% ang trust rating ng amo mo dahil sa kabobohan mo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera
mabaluktot, lahat kayo'y tutulungan.